So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre welcome back dito sa channel ko. So ayun mga pre, for this video ay nandito ako sa breeding area ng ating mga mollies. Ayan, nakikita nyo mga mollies natin at syempre update ko kayo sa mga fry ng ating gold dust molly. Ayan, ang mga breeder ay nandun at syempre marami tayong mga fry din ng ating Platinum King mollies. Ayan. So nakikita nyo yung mga grow out natin. Ang dami na. So hinahayaan natin mga pre dahil magsiselect ako dyan ng mga panibagong breeder. Pangdagdag pala na breeder para sa ating pinaplanong mass production ng Platinum King molly. At syempre mga pre ay may dala na naman akong gatas. Ayan. So ito, papakita ko sa inyo. So, yung gatas na dalawang plastic bottle, ayan, tingnan nyo. So, gatas yan mga pre. So, sa mga hindi nakakilala, ito po ay yung Artemia o tinatawag nating baby brine shrimp. So, ito yung pinapakain natin sa mga guppies natin sa ngayon dahil hindi tayo makapag water change kaya live feeding muna tayo. At syempre para magkaroon tayo ng rapid growth ng ating mga fry. Yan. Kasi yung mga fry na nandyan at dun ay gusto kong maboost at mabilis lumaki. So ayun mga pre, huhulihin natin yung mga fry ng ating black gold mollies, yung tinatawag nating gold dust molly. So correct me if I'm wrong kung tama. So yung tawag ko dito ay gold dust molly. So tingnan nyo, ayan. So litaw na yung mga katawan nila, ang tataba. Ayan. So uli natin yung iba. Yan. So may mga fry pa na hindi nahuli, pero tingnan nyo mga pre, ganda ng katawan nila, ang lulusog. Yan. So hindi ko na nabilang mga pre kung gaano karami yung fry ng ating gold dust molly, pero happy ako sa resulta. Kasi dalawang breeder natin yung nag-drop. So ayan sila oh. So hindi natin lalapitan kasi nagtatago. So dahil sobrang busy natin, hindi man lang tayo makapag water change. Kasi yung time natin ay hapon lamang. So dapat sana umaga tayo mag water change kasi iba na yung temperatura ng ating tubig tsaka dito. Yan. So tingnan nyo mga pre, yung mga fry na pinapalaki natin. So ilang, kung di ako nagkakamali, parang 2 weeks old pa lang to, pero ang lalaki na. So ayan, i-release na natin mga pre, baka mas stress pa yung kanilang mga bangs. Ayan. So mamaya papakainin natin yan ng kanilang gatas. Ayan. So nandito yung kanilang pagkain, naghihintay. So mamaya mga pre ay papakain natin yan. At dito mga pre, sa concrete na to ay yung marami na naman ulit. Kung naalala nyo yung mga last vlog natin, so ito yon. So nag-harvest tayo dito ng 500 mollies na dineliver natin sa nag-order sa atin. So ito na yung mga fry na nakolekta ko sa mga ref tab natin nung nandito pa yung gino-grow out natin, at yung mga breeders natin ay nasa kanilang breeding pond pa. So napakarami pala nang nakolekta ko. Tsaka na-sizing ko na rin mga pre. So ito yung ref tab ng mga mollies na malalaki na. So ayan. So pinapakain ko para makita nyo. Ayan, tingnan nyo. So medyo malayo yung size ng nasa concrete natin, kaya sineparate ko muna sila. Yan. So yung iba dyan parang going to juvie size na. Tingnan nyo. So siguro ay magbabay time muna tayo. So yung mga mollies dito sa ating concrete ay hayaan muna natin siguro mga 1 month and a half na biglang mag boost at lumaki sila, kasi malapad nga yung kanilang area, tsaka marami silang chance na makakain dyan ng kahit ano. So hayaan muna natin sila. Pagkatapos pag lumaki na ito, at yun may mga malalaki din doon, so isasabay natin dito sa concrete. So tingnan nyo, meron pa ditong natira na malalaki. So ayan sila, yung iba nagtatago. So hayaan muna natin to mga pre, siguro mga 1 month and a half para sabay nating mapalaki dito
sa kanilang grow out. So malaki to, 3 meter by 1 meter. So yung lalim nito ay 70 yung dito, tsaka 80 yung dun sa dulo. So medyo malaking space nila para sa kanilang growth. So sabay natin ito palalakihin. At ito na yung magiging permanenteng grow out ng ating gold dust molly. So ayan mga pre, dito meron na akong napansin na mga fry. Ayan. So hindi ko makita yung ibang mga fry kasi nasa ilalim, kasi green water nga. Pero kukunin natin to mga pre. Ayan. So pahirapan talaga yung pagkuha nito kasi green water, pero tiis-tiis muna. So ayun na nga mga pre, yung mga breeders natin ay pinakain ko na para makita nyo. Ayan. At dito na yung mga fry na nakuha ko. Talagang 4 lang yung nakuha ko kasi yung iba ay ayaw lumabas. So mamaya ay dadagdagan natin to kapag may lumabas. Pero tingnan nyo, yung mga anak nila ay malalaki na. Siguro nung nakaraan pa to, hindi lang nakuha. So ibig sabihin marami pa dito sa ilalim na hindi makuha-kuha. So hapon na kasi, kaya ayaw nilang lumutang kasi medyo mainit kayong tubig sa buong araw. So grabe yung init dito sa atin mga pre. Kaya tingnan nyo, yung tubig natin ay green na green. So ayun mga pre, ito na yung nakuha nating mga fry ng Platinum King Molly. So tingnan nyo, kung may napapansin kayo sa anak nila, so ipipwesto ko at ipapakita ko sa inyo. So yan mga pre, kung nakikita nyo yung isang fry, so itim, yan. So sa mga hindi pa nakaranas mag-breed ng mga platinum o di kaya white molly, so normal po yang lumalabas yung parang black molly na yan. Ayan. So kalaunan mga pre ay magmumult din yan. So parang ganito, tingnan nyo, meron pa siyang spot na itim. So dati black fry yan, tingnan nyo, ayan. So nandyan pa yung spot niya sa likod. So unti-unti niya mag-molt. Hayaan nyo lang, habang ino-grow out nyo ay puputi rin yan. So ayan, nirelease na natin to mga pre, para naman makapagpahinga sila. At syempre mamaya papakainin natin to ng ating mahiwagang gatas. So yung mga fry dito hindi ko na nabilang mga pre, tsaka iba-iba na yung size nito. Meron ng mga malalaki, yun oh, malalaki na yung iba, tsaka yung iba ay medyo maliit pa. At yung dinagdag ko kahapon ay talagang maliliit pa. So siguro mga by November isa-sizing natin to at itatapon natin to sa grow out. So dito ay wala pang laman yan, naubos na rin. So yun mga pre, habang nag-i-enjoy ako sa kanila, so may nakita ko yun oh. So talagang may mga fry na sa grow out ng ating Platinum King Mollies. Ayan na yung iba oh, tingnan nyo. Yung ibang fry malalaki na. So ayan, i-collect natin to mga pre para malagay natin sa grow out. Let's go! So yun mga pre, nakakuha na ako ng mga fry. So yung ibang fry yun oh. So hindi ko maabot mga pre, yung iba nandun sa dulo. So hayaan muna natin, siguro bukas pag balik ko ay dadagdagan natin to. Ayan, so ito lang yung nakuha natin. Siguro na so 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, mga almost 20 pieces lang yung nakuha natin. So ilalagay natin dito sa ating grow out pan. Ayan. So para mabilis silang lumaki, tsaka ma-nurture natin, maka-concentrate tayo ng pagpapakain sa kanila. So parang abutan na tayo ng dilim. So tingnan nyo, hapon na, palubog na yung araw. So magpapakain na ako mga pre
sa mga fry natin. So dito, ito yung papakain natin dito. Samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, tapos na tayo magpakain ng ating baby brine shrimp sa ating mga mollies. So dito at doon ay mag-add tayo ng pellets. So alam naman natin na kulang yon, kaya magpapakain tayo ng additional para sa mga fry natin. So para mamaya ay may makain sila kapag gutom sila ulit. So, kasi bukas na naman yung balik ko. So yung mga breeders natin dyan ay bubusugin pa natin. So maraming salamat mga pre sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga video ko. At syempre kung ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videong ginagawa ko. So mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat. God bless us all and bye bye.